Ako, maligayang Pasko sa mga DDS dyan. Ako, alam ko makikinabang na naman kayo dito. Hello sa inyo sa mga DDS na nanonood sa atin, no? At sa mga loyalistang nanonood ngayon dyan, alam kong makikinabang dito yung mga DDS ngayon, mga kapatid. Kaya tuwan-tuwa po yung ibabalita ko ngayon dahil napaka-importante po nito. Kahit napaus na po ako, abay, hindi ko po palalampasin na ibalita ito sa taong bayan dahil balik tayo sa PBBM good news, ika nga nila. Mga kababayan, maganda po yung binalita natin sapagkat Marcos lang ang nakagawa nito, ha. Ako, Tita Suset Tabor, ang sarap na magtrabaho sa Pilipinas. Kung ako sa inyo, magsisipag-uwi na ako sapagkat hindi na po biro ang ginagawa ng Marcos administration. Aba, sobra-sobra na ito, ha, Mr. President. Tapos yung mga DDS, panay reklamo ng reklamo, naghihirap daw ang buhay, anak ka ng teteng, ang ganda ng ginawa ng presidente ngayon. Saan pa kayo? Yung mga reklamador na DDS dyan, abay yung mag-Marcos na kayo kung ako sa inyo. First time nangyari sa history ng Pilipinas na ang Marcos administration lamang ang gumawa, promise. So, ayan, kababayan ko, Marcos lang ang nakagawa nitong ibabalita ko. Only President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lamang, mga kapatid. Pucha, mas hinigitan pa ni Apo Bongbong Marcos yung 13-month pay ni Apo Lakay. O, di ba? Hinigitan pa ni President Marcos, mga kababayan ko. Kaya ang lupit po ni PBBM dito, ha? Good job, Mr. President. Maraming mga DDS dito magbebenepisyo, kaya natatawa ako eh. O, ito. O, gusto nyo ba? Latest. O, ito, ha. So totoo lang, mga DDS, ayoko na muna sana awayin kayo. Good news po. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito. Para po sa lahat ng government employee. O, ayan na. May bonus po si PBBM sa inyo, mga kapatid. 20,000 pesos. O, ito na. Mga kababayan ko, balita na natin. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos inapprove ang 20,000 bonus cash, ayan, sa mga government worker. Ayan, government worker, ha. Kung kayo po ay may mga taga-gobyerno nyo na nanonood sa atin, marami po sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos po ay inapprove na ang bonus ninyo na dati ay walang dating 5,000, dating 10,000. Ngayon, mga kababayan ko, ginawa na niyang 20,000 pesos. O, balita na natin. Nauna na tayo nagbalita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibigay sa Service Recognition Incentives o SRI ang mga qualified government personnel para sa taong 2024 na nagkakahalagang 20,000 pesos. O, ayan. Thank you ka talaga. Mapapasana all ka talaga. Pay BBBM. O, sabi pa dito, mga kababayan ko, kasama sa mga makikinabang sa SIR, ang mga guro, mga kapatid, sinong mga teacher dito? Ayun! O, taas ang kamay ng mga government o public school teachers, bilis! Kasali kayo sa 20,000 bonus, mga kapatid! O, mga kababayan ko, kasama rin dito ang ating mga sundalo! Ayan, with 20,000 kayo! Ang sarap naman ng Marcos admin at ang lahat ng uniform personnel o MUP. O, ayan na, mga kababayan ko. Sinabi ko na sa inyo yung may mga bonus ng 20,000, mga kapatid. O, ito pa. Sabi pa dito, mga kababayan ko, nilagdaan ng Pangulo ang Administrative Order number 27 noong Huwebes, December 12, para sa one-time SRI sa mga civilian personnel, sa mga national government agency, fire and jail personnel, sa ilalim ng Department of Interior and Local Government, kawani ng Bureau of Correction, Philippine Coast Guard, National Mapping Resources Information Authority. Epektibo ang SIR simula ngayong linggo, December 15. Oy, ang sarap naman! Mapapasana all ka talaga!
Sana all may bonus. Diyos ko naman. Buti, no, alam mo, nakakatuwa si President Marcos, mga kababayan ko. Can you imagine, mga kababayan ko, na nakakapagpamigay pa tayo sa ating mga uniform personnel, mga kawini ng gobyerno natin, nagtatrabaho, na alam naman natin na maliit ang sahod, tinaas na ni Presidente yung bonus. Ay, ang sarap naman, mga kababayan ko. Di ba? Sobrang sarap. Ito pa, balita na natin. Nagpasalamat naman ang Budget Secretary Almena sa pangapangandaman dahil sa pagbibigay pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ilabas ang SIR sa lahat ng kawani ng pamahalaan ngayong 2024. Ay, ang sarap, mga kapatid. Binigyan ng SIR ang mga kawani na kumumpletos ng 4 na buwan na satisfactory na government service at patuloy pang nagtatrabaho sa pamahalaan. Ipinagkaloob ang insentibo sa mga empleyado ng pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa serbisyong sa public, sa serbisyong pampubliko. Sabi pa ni PBBM, mga kababayan ko, hindi naman sakop ng SIR ang mga kawani at employee na may relationship tulad ng consultant, expert na nagtatrabaho sa pamahalaan limitadong panahon na nagawa sa ilalim ng job contract, student worker at appearance at iba pang individual kabilang ang mga job order at contract service. Ayan ha. Pero may alam ako dyan. Nauna na kayong nabigyan bago pa sila. Sabi pa dito, mga kababayan ko, isinapubliko ang kautusan ng Pangulo para paglabas ng SIR nitong Biyernes, December 13 na agad na maging epektibo umano ang pagkatapos ilathala sa official gazette o ng ating PNA, mga kababayan. Ang sarap, mga kababayan ko. Only President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lamang ang nakagawa nito. Alam nyo, mga kapatid, malaking bagay po ito sa ating mga guro. Ako, napansin ko talaga doon yung mga teachers mga kababayan ko Yung mga teachers talaga ang pinaka napansin ko doon na gustong-gusto ko mabigyan. To be honest, mga kababayan ko. Kaya gustong-gusto ko po mabigyan yung mga teachers natin kasi malaking tulong yun, lalo na sa mga public school. Ngayon pa man, mga kababayan ko, yung mga government regular employees natin na nagtatrabaho dyan, na sumuna talagang dire-diretso, deserve nyo po ito. Mga kababayan ko, marami pa pong pasabog si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong taon. At sunod-sunod po ito, mga kababayan ko. Sunod-sunod din po ang nagagawa niya. Ngayon po, nagtataka po ako, mga kababayan, mga kapatid, kahit na ganyan po kaganda ang ginagawa ng Marcos administration, ay tila po ba parang baliwala ho sa mga DDS doon sa kalye. Diba? Mga kababayan ko, parang alam nyo, dyan sa inyo, alam nyo kung bakit binanggit ko yung bonuses na yan? Kasi yung mga nagrarally po dyan, yung mga nagmamaima-isog doon sa EDSA Shrine, na hindi pa po matapos-tapos ang pagtutulog-tulog nyo dyan, magsipagbangon na ho kayo. Mga kababayan, magsipagbangon na ho kayo. Abay, walang magagawa yung pagtutulak ninyo at pagsusumbong-sumbong sa mga OFW. No, eto gumawa ho si Presidente Bongbong Marcos ng Executive Order number 27 na magbibigay ng insentibo 20,000 para sa ating mga government workers, government employees. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos sa ating gobyerno. Isa na po dyan ang ipagpapakita natin, mga kababayan ko, ng katotohanan na ito pong ginagawa ng Marcos administration ay seryoso para sa ating bayan. Mag-isip kayong mga DDS dyan. Alam nyo, kayo pong mga DDS dyan na nagrarally hanggang ngayon, makinig kayo. Inuuto nyo na lang yung mga subscriber nyo. Inuuto nyo na lang at hinuhututan nyo na lang yung mga tao dyan na nanonood sa inyo. Bakit? Hindi pa ba kayo kota para sa taon na to, para pagdating ng January? Di pa ba kayo kota para makasahod kayo ng malaki? Mga nakakaawa kayong mga nilalang, isipin nyo nga yan. Hanggang ngayon, kahit wala na, tapos na yung pinaglalaban ng amo ninyo, nandiyan pa rin kayo umaasa. Hindi nyo na lang tularan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo na lang tularan si PBBM gumagawa ng maganda. Imagine nyo na lang lahat ng makakatanggap ng tig 20,000. Diba? Diba? Imagine nyo na lang yung mga makakatanggap ng tig 20 mil ngayon para sa ganitong gagawin na pagtatrabaho.
'di ba? Oh, ang sarap maging Pilipino, 'di ba? Ang sarap mamuhay sa Marcos administration. Bukod sa may 13-month pay ka na sa inyong mga private government, meron ka pang 20,000 pag government employee ka. Oh. Oh, paano ngayon to mga DDS? Paano kayo makakapanira ngayon kay PBBM? 'Di ba? Paano kayo makakapanira kay PBBM ngayon mga DDS? Oh, paano nyo mababanatan si Bongbong Marcos ngayon? 'Di ba? Paano nyo titirahin si BBM lahat nagawa na ni PBBM ngayon? 'Di ba? O isa pa, para naman ganahan kayo, ilalabas ko na yung bala ko para bukas. Mga kababayan ko, another PBBM good news. Okay ha? Another PBBM good news. FYI, sa lahat po na nagpapakalat na sila daw po nagpakalat ng PBBM good news, wag pong makapalang muka, no? Nag-umpisa po yan dito sa ating channel at origin yan dito sa ating channel. Pamagat na natin yan. PBBM good news mga kababayan ko. Kaya doon sa nagpapakalat na yon, mahiya naman po kayo. Huwag nyo namang kamkamin yung maliit na pangalan at kukuhanin ninyo. Huwag po tayo maging credit grabber sa sarili nating kampo. Okay, balik natin yung PBBM good news. O, ito pa. Bukod sa 20,000 pesos, mga kababayan ko, na good news, mga kababayan, mga kapatid, good news ha, mga kababayan ko, para sa mga government employee, eto pa, mga kababayan ko, di na tayo kikilabutan sa mga pananakot ng China. Di na tayo kikilabutan sa mga pananakot sa atin at pambubuli sa atin ng China. Lalong-lalo na ng vice-presidente na maka-China. Okay ha? Makinig po kayo. Ito po mga kapatid, hindi po bubuwag at tataliwas ang ating sandatahang lakas sapagkat mga kababayan, ang hinihingi po ng sandatahang lakas ng bansang Pilipinas sa ating gobyerno ay ibinigay na po at ibibigay po ng ating Pangulo. Ito po mga kababayan ko, another PBBM good news mga kapatid. AFP modernization, ipinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos. O ito mga kababayan ko, abangan nyo na to. Uunahan ko na yung maglalabas. Nangako si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gagawing moderno ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayan na ha. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng pangunahan niya ang joint graduation ceremony ng Major Service Officers Candidate Course o MSOCC sa Camp Aguinaldo sa Quezon City nitong Biyernes mga kababayan ko. To all members, sabi pa ni Presidente, to all members of AFP, be assured that this administration remain committed to transforming our AFP into a world-class force that is the source of the national pride and international security. Pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi pa dito ni Presidente, mga kababayan ko, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang modernisasyon sa mga modernisasyon sa agamitan at lalo na para palakasin ang training program ng AFP na malaking bagay aniya upang paghandaan ang hamon na kinakaharap ng hukbong sandatahan hindi lang sa ngayon kundi sa hinaharap. Yan po ang sabi dito mga kababayan ko. Isa na naman pong magandang balita ito na inilalabas po ng ating presidente. Tapos yung mga DDS mga kababayan ko, todo banat, magre-rebelde na daw at magkukudita na daw po at magwi-withdraw ng suporta ang AFP. Kung ganito ang nangyayari sa ating mga sundalo, sa tingin nyo ho ba, magwi-withdraw ba ng suporta ang mga sundalo natin? Sa tingin nyo ho ba, magwi-withdraw ng suporta ang mga sundalo natin kung ganito ang ginagawa ng presidente natin? Di ba? Ngayon po ba mga DDS, ano ho ba ang masasabi ninyo? Another PBBM good news na naman yan. O doyak na naman ng mga DDS shit ngayon. Sapagkat hindi na naman nila matatanggap mga kababayan ko na si Marcos maraming nagagawa. Habang yung mga DDS puro ngawa. Mas marami pa ang ngawa at pakulay kaysa sa ginagawa. Di ba? Oh. No, sige.
Ang dami na naman dito. Hindi na naman kayo matahimik. Buti pa si Presidente Marcos may nagagawa Unlike dito sa mga to, wala na nga kayo naiambag sa buhay ng Pilipino, wala pa kayong magawa. Nakakahiya, di ba? Ay nako, ang sarap talaga maging Pilipino, mga kababayan ko. Imagine niyo, di ba? Imagine niyo, mga kababayan ko, ganyan ang nangyayari sa atin. Ganyan ang nangyayari sa atin. Malaking bagay ito para sa ating mga Pilipino. Kasi tingnan nyo, kasi Presidente Bongbong Marcos hindi pabaya. Unlike dito kay Duterte, noon ilang taon na nagdaan sa pamumuno ni Digong, nabigyan ba ng 20,000 ang ating mga government employee? Hindi. Nagawa ba ni Digong na bigyan ng atensyon ng ating mga teachers? Hindi. 'Di ba? Yung pinagmamalaki nyong 10 years passport, 10 years na lisensya, 10 years na ganito. Yan yung pinagmamalaki nyo yan, mga kababayan ko. Halos wala pa sa kalingkingan ng mga nagawa ni Presidente. Pinagmamalaki nyo, ginangal-ngal nyo mga OFW yung taga-suporta ni Duterte. Sinasabihan nyo pa na si Duterte lang nakagawa ng 10 years passport. Nako, mga kababayan ko, maliit na bagay yan. Si Duterte lang nakagawa ng 10 years na lisensya. Naku, maliit na bagay yan. Mga kapatid, sabihin niyo, si Digong lang ang nakagawa nito sa bansang Pilipinas. Naku, ano bang ginagawa niyan? Pero di nyo nakita, mga kababayan ko, mas malaki pa yung kinikbak kaysa sa binigay sa taong bayan. Paano ko nasabi? Paano ko nasabing mas malaki pa kinikbak ni Digong kaysa sa ginawa sa taong bayan? Pinapasok ang Pogo, nagkaroon ng Parmaliscam, nagkaroon ng EJK, nagkaroon ng kung ano-anong korupsyon dito, nagkaroon ng hoarding sa bigas, tumaas ang presyo ng bigas nang dahil kay Duterte. Mga kababayan ko, 'di ba? Dumausdos at bumulusok pataas ang presyo ng gasolina. Mga kababayan, nang dahil din kay Duterte, nagkandaletse-letse ang Pilipinas. Panakit butas lang yung 10 years passport at 10 years na lisensya. Pero di nyo alam, mas maraming ninakawan ng pera sa GCash nung panahon na ini-scam tayo ng Pogo. Yan ang Duterte administration, di ba mga kababayan? Di ba? Yan ang Duterte administration na ipinagmamalaki nyo. O ngayon, tanungin ko kayo, asan ang ginawa ng Duterte nyo? Di ba? Si Bongbong Marcos, kumpara nyo ngayon, mga kababayan ko, in 3 years pa lang, magti 3 years in his administration, mga kababayan ko. Tingnan nyo nagagawa ni PBBM, first quarter pa lang, 30,000 na pabahay ang pinamimigay at nadadagdagan pa ngayon at sunod-sunod na pabahay na i-award sa ating mga kababayan. Pangatlo, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi siya nag-aatubili na yung mga smuggled na pumapasok sa Pilipinas, mga kababayan ko, kahit bigas, kahit mapatisdaman yan, mga kapatid, ay pinamimigay kagad ng Pangulo para madala ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Pangatlo, mga kababayan ko, pagpapatigil ng Pogo upang yung mga nagsusugal nating kababayan na nagpo-promote ay mawalan dito at kilusin at tiklupin niyang mga yan. Di ba? Napakarami, mga kababayan ko. Di ba? Napakarami ngayon na nagagawa ng Marcos administration. Hindi lang pang December, mga kababayan ko, mga kapatid. Kahit sa bagong Pilipinas, hindi kayang tapatan ng Duterte administration dahil hindi nila nagawa yon. Ang Duterte administration hindi nakapagpaaral ng mga bata nung panahon na yon. Pero tignan mo ang pagtutulungan ng Congress at ang palasyo ngayon. Libo-libong kabataan na napag-aaral natin. Kaya magkaiba ang kalidad ng Marcos sa Duterte. Tandaan nyo yan, mga mangmang. Itigil nyo na ang pagrarally nyo dyan. Tandaan nyo to, kahit na anong gawin nyo, magkaiba pa rin si Marcos at si Digong. Si Digong ay walang kwentang naging presidente, habang yung presidente natin ngayon na si Bongbong Marcos, maraming nagagawa. Masakit lang sa tenga at masakit lang pakinggan. Na mas magaling si BBM kesa kay Digong. 'Di ba? Aminin natin sa hindi. Sumang-ayon man kayo o hindi, kahit na magturok pa kayo ng glutathione sa pisngi, mga DDS. Walang kwentang presidente si Digong, tapos. Di ba? O ngayon, napatunayan ko na
Hindi ko na kailangan isa-isahin pa o i-elaborate pa sa inyo. Alam nyo kasalanan nung matanda. Alam nyo pagkukulang nung matanda. At wag na wag nyung sisisihin mga kababayan ko si Bongbong Marcos. Kaya anong say ng mga DDS mga kababayan ko? Sabay-sabay na naman sila mga kapatid na magsisipagkahol 20 pesos na bigas, pangako, flood control, adik si BBM, bangag si Bongbong. Hanggang ganyan lang naman kayo. Ni isa dyan walang napatunayan. Pero dun sa tatay nyo, may napatunayan na kami. Bukod sa pentanelic, protector pa ang lolo nyo. Diba? Ganyan talaga ang mga DDS pag wala nang maibanat. Ganyan talaga ang mga DDS, mga tao ni Duterte pag walang maibanat, mga kababayan ko. Hindi nila kayang gawin, mga kapatid, sapagkat nahihirapan silang tanggapin at i-digest sa isipan nila na walang kwenta yung dating presidente nila. Tapos, babantaan nyo, magkikita rin tayo, biyahe ni Koy, wag ka mag-alala. Si Bongbong Marcos, hadik yan, bangag yan. Sabihan yung ganon, di ba? Tapos sabihan, si BBM, lagi namang hay yan eh. Ganyan yan, kung ano-ano ang ginagawa niya ni BBM. Wala na nga, bukod sa wala na kayong ebidensya, wala na kayong maiharap na muka, puro pakara na lang ang inyong ginagawa. Di ba? Puro pakara na lang ang inyong ginagawa. Sige, mag-Duterte kayo. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin yung Duterte ninyo. Kasi kami mag-BBM kami. Hanggat gusto namin na mag-BBM kami. Hindi kami mag-Duterte kasi hindi namin trip si Digong nyo. Kapag kat yung Digong nyo ay humihitit doon naman ng pipipintanel ng mga ginagawa ng Digong nyo. Ang sarap talaga mambasag ng mga DDS ngayong magpapasko. Magbabagong taon na, magbago na kayo. Di ba? Magbabagong taon na, magbago na kayo. Pag di pa kayo nagbago ngayong bagong taon, maiiwanan kayo sa bagong Pilipinas. Pagka nagputukan na kami, kayo possible pa lang. Hirap talaga sa mga Pilipinong mangmang. Ayaw talagang magbago kahit dahil pare-pare silang nabubuhay. Di ba? Hibang na hibang. Gustong pumanata. Gusto nyong ipanalo si Sara sa 2028 pero kulang naman kayo sa bilang. Anong basyan ni biyahe ni Koy? Yung EDSA people power nyo. Di man lang kayo umabot ng 500. Paano nyo mapapabagsak si Bongbong Marcos kung hindi nga kayo maabot ng 500? Huwag nyo sabihin lahat na nasa social media taga-suporta ninyo. Nung minsan bumisita yung favorite vlogger ninyo, sino kinasuklaman pa ng taong bayan. Sinabihan pang tumabi kayo sa kalye, nakakasagabal kayo dyan. Kaya pues tabi, bagong Pilipinas na. Kung ayaw nyo pa magbagong Pilipinas, pues kapag nahuli si Digong, na wala man si Digong, sumama na kayo nang mabawasan kami ng mga Pilipinong walang alam sa mundo. Kasi ang iniinom nyo kasi, tang inumin nyo, wag Milo. O, di ba? Kasi wag masyado kayong matindi. Kung ako sa inyo, tang inumin nyo, wag Milo. Di ba? Bakit ka iinom ng Milo? Hindi naman masarap. Masarap ang tang ang inumin nyo. Wag Milo. Di ba? Mga kababayan ko. So, kayong mga DDS, isa lang ang sinasabi ko sa inyo, tang inumin nyo, wag Milo kasi. Ano? Di ba tama ako? Mas masarap inumin ang tang. Di ba? Kaysa sa Milo. Kaya ang mga DDS, tang inumin nyo, wag Milo. Kaya lahat kayong mabuhay dyan na nasa EDSA na nambuburaot sa mga subscriber OFW, tang inumin nyo, huwag Milo, di ba? Di ba? Oh, kaya wala. Oh, di ba?
Oh, ganyan lang. Oh. Oh, sa mga DDS na nanonood sa akin, tang inumin nyo, wag Milo. Huwag kayong iinom ng Milo, tang inumin nyo kasi para masaya tayo, di ba? Galit man sa imo yan, oh. Dili na makatulog ang mga DDS ngayon kasi nagapanik man sila mangyari kay Duterte anytime. Oh, siya. Bago pa tumagas ang mga luha ng mga mata ng mga DDS dito sa ating channel,